Magandang araw mga kababayan. Narito ang mas malalim na ulat tungkol sa mga itinakdang mahahalagang petsa ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o mas kilala bilang NIRI. Opisyal nang inilabas ng ACA ang schedule ng mga susunod na hakbang para sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa korte, mahalagang maayos at malinaw ang timeline upang masiguro ang maayos na proseso ng paglilitis at mabigyan ng pagkakataon ang parehong kampo ng prosekusyon at depensa na makapaghanda. Isa sa mga unang itinakdang petsa ay sa June 23, 2026 para sa ikalawang status conference. Sa pagpupulong na ito, tatalakayin ng korte ang kasalukuyang estado ng kaso, mga dokumentong naisumite, at iba pang legal na usapin na kailangang plansahin bago ang aktual na paglilitis. Kasunod nito, sa June 20, 2026, inaasahang magsusumite ang prosecution panel ng kanilang initial witness list. Dito ilalabas ang mga pangalan ng mga posibleng testigo na magbibigay ng testimonya kaugnay sa kaso. Mahalaga ang bahaging ito dahil dito magsisimulang mabuo ang mga pangunahing ebidensyang gagamitin laban sa dating Pangulo. Sa July 14 na, 2026 naman, nakatakda ang ikatlong status conference. Layunin nitong suriin kung nasusunod ang mga deadlines na itinakda ng korte at kung may mga bagong isyong legal na dapat resolbahin bago ang trial proper. Pagsapit ng August 31, 2026, deadline naman para sa pagsusumite ng final witness list at iba pang ebidensya ng prosecution. Ibig sabihin, sa petsang ito ay dapat kumpleto na ang lahat ng dokumento, testimonya, at iba pang ebidensyang ihaharap laban kay Iri. Samantala, sa September 28, 2026 ay magkakaroon ng trial briefing para sa mga kinatawan ng mga biktima. Tatalakayin dito kung paano ihaharap ang testimonya ng mga complainant at kung paano poprotektahan ang kanilang karapatan habang nagpapatuloy ang proseso ng korte. Pagdating naman ng October 30, 2026, magkakaroon ng hiwalay na trial briefing para sa defense. Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga Diba? social media Antindi, no? Yeah? Isa-isa na sila. Ubus sila. Ubos ang majority. Para maagaw talaga. Bakit ba ayaw nilang payagan yung anong tawag dito? Ayaw nilang payagan yung pagboto ng naka-Zoom. Kasi nga, inuubos sila. At pag naubos sila, magiging majority ngayon ay yung sila Soto na naman. Malupit, ano? Tsaka talagang dito mo makikita na grabe ang ginagawa nitong mga government official natin. Pero okay lang, sige, bagsak pa rin kayo. Ito pa, hindi lang po yan. Baka akala ninyo hindi tumatakbo yung aming kaso. Tumatakbo pa. Ito ang kasong na ginawa ni Trillanes. Eto, pakinggan nyo. Sa DOJ ho ito. Yung kaso sa akin, yung kaso na final ni General Anyo and also yung final ni former Senator Trillanes. Yung isa was unlawful utterances and yung isa naman as cyber libel. Oo, kakasama kami. Kasama si Jason sa, kasama sila yung mga banatero, sila coach, sila banatbay, nandito kanina. Para nga kaming reunion eh. Kasama yung 18 Marines. Kong, sa bahay nyo na tayo mag-reunion. Wag naman dyan. Kasama din daw kami. Kasama po kami. Isang araw, nag-file po kami ng aming counter affidavit sa DOJ regarding dun sa pag-interview namin kay Trillanes. Kay Trillanes, sorry. Pag-interview namin doon sa 18 soldiers o yung ex-security ni Zaldico. Kami lang yung nag-interview, kinasuhan kami. Ganong kalupit si Trillanes. Lupit niya. Kontakin mo interviewer kami yung parang media. In-interview namin. Parang si Jessica Soho, in-interview namin. Tapos dinimanda kami. Ayaw niyang marinig yung
sagot nung mga... Wala naman kaming kinalaman doon sa sagot nila. Wala naman, tinanggap lang yung aming kasagutan doon sa complaint affidavit na final sa amin. So nag-file kami and then binibigyan sila ng pagkakataon ulit na magkaroon ng counter affidavit doon sa final namin. So andyan ngayon, siguro ang masasabi ko lang, medyo mabigat talaga kasi yung mga nandito, ito yung mga galit sa korupsyon eh. Ito yung mga nagsasalita laban sa korupsyon. Di ba yung 18 Marines, ako naman yung participation ko sa pagtulong sa kanila, tapos nandyan sila Jay Sonsa, sila Cathy Binag, yung mga nagkakaso, yung sila Banat Bay. So parang mas nauna pa kaming nakasuhan kaysa sa totoong mga nagnakaw doon sa flood control scam. Yun, on point yun. Senator Defensor. Sarap ano, Senator Defensor. Pwede ito maging senator. Mantakin mo, inuna pa talaga kami Nauna pa kaming kasuhan kaysa kay Romualdez. Ayop yan. Ayop yan. Yung mga lumalaban sa korupsyon, sila pa yung naunang kasuhan doon sa... Ewan ko ba? Anong klaseng bayan meron tayo? Ang lupit no? Sa ngayon, wala kami nakikitang kasagutan. Sa ngayon, humigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Ito yung mga nagsasalita na galit sa korupsyon, humihingi na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon Committee. Nung araw sumisigaw sa independent, yung Infrastructure Commission. Hanggang sa ngayon, humingi kami na asa na, ba't hindi pinapatawag, hindi kinakasuhan yung mga tao. Sabi na si Speaker Romualdez daw, may kaso na, pero hindi ko pa rin alam kung ano yung kaso na yun. Hindi ko pa rin siya nakikita sa Blue Ribbon Committee hearing. Si Saldico, na siyang sinasabing mastermind hanggang sa ngayon, laya at nasa ibang bansa. So, ito yung sitwasyon namin. Kaya, syempre, galit yung mga tao. Trilyon-trilyon yung nawala maraming pondo ang nawawala. Ngayon, Trilyon-trilyon na wala, kami ang may kaso. Ang lapit. Ako, sa totoo lang, hindi ko na alam kung... Ganun na Pilipinas ngayon Trilyon-trilyon yung nawala. Trilyon-trilyon yung nanakaw. Ang may kaso, yung nag-expose. Yung Marines, di ba? Yung mga soldiers, yung mga 16 Marines and 2 additional, di ba? Yun ang may kaso. Kung sino pa yung naglalabas nun, yung nagtanong nun, abay may kaso din. Pero yung di umano na nakatanggap, mga nakatanggap na congressman, mga nakatanggap na mga opisyal ng gobyerno, sila yung malaya. Ang lupit ng bayan natin, no? Ang lupit, no? lang nag-file si Dr. Tony Liacion ng kaso tungkol sa PhilHealth dahil doon sa 60 billion. So bakit naman kami yung kinakasuhan na kami yung nagsasalita, galit lang kami sa nangyayari at palagay ko, ito din ang sentimiento ng maraming Pilipino. Siyempre, Correct. nung iba, hindi, politika kasi. Ako, sa akin, walang politika dahil kasama ko si Bongbong Marcos at saka si Inday Sara Duterte nung araw nung nagkampanya. Ako lumabas naman at nagsalita nung lumabas